wala na tayong pag-asa. Ang susunod na henerasyon ay kawawa. Lumalakas na ang tinatawag nating brain rot. Mga ginang at ginoo, ito ang problema na lumalason sa ating kabataan. Grabe na talaga yung mga palabas ngayon. Mga skibidi toilet, gyat, kung ano-ano mga kokomelo na grabe sa attention span. Napakadali para sa mga bata ma-access. Nung panahon ko, yung mga cartoons dati, Stop! Skibidi dab content! You are so delulu, you old man. You too fat, but your brain is not. You ain't gonna eat with all this hate. Generational yapping lang yan. May brain rot rin naman kayo eh. Ba't nyo sinisisi sa kabataan ang lahat ng ito? Nagsisimula pa lang ang generation namin. Check yourself. Stop being biased. Biatch. Shish! Amait! Oo nga no, nagtutunog matanda lang ako. Actually, hindi nga deserve ng boomer yun eh. Kasi sila rin, yung kabataan nila, sila rin napapagalitan. Teka, ayusin ko lang. Kamusta mga ka-brain rot? At ako nga pala si Jed, ang inyong siksik na mananaliksik. Ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang konsepto ng brain rot at ano ang naging epekto nito sa mga kabataan. At hindi lang sa Generation Alpha. Ang iba't ibang henerasyon ng nakakapagpanis ng utak. Titignan natin ang tumitibok na ugat ng lahat ng brain rot. Whatever you say, boomer. Okay, boomer. Okay, boomer. Simulan natin sa panahon na walang internet. Ang panahon ng 60s at 70s na sumabog ang variety sa mass media, lalo na sa telebisyon. Na dito natin sisimulan kasi ang TV ang brain rot ng generation ng boomer. Pero hindi na bago ang TV. Dumating ito ng mga panahon ng mga 30s na mga 40s. Pero ang 60s at 70s ang panahon ng mass-produce na TV. Kahit mataas ang porsyento ng mga black and white TV dati, laganap pa rin sila sa mga bahay-bahay ng mga pamilya. At sumabog ang utak ng mga kabataan noon kasi makikita mo lahat sa screen na ito. Kahit anong topic, mapa-political, mapa-social, mapa-scientific, nanonormalize na ang everyday use ng television. At kasama na rin ang radyo na dahil galing sa banyaga ang TV na to, pumapasok noon sa Pilipinas ang mga liberal at mga western values na sinisira daw ang mga local values natin dito sa Pilipinas. Yung mga pagpasok ng hippie movement, ng rock and roll, Elvis Presley, The Beatles. Tapos makikita mo, sigaw ng sigaw tong mga A-above dati sa kanila. Ang daming sinasabing negatibo ng mga old generation sa ating mga kawawang batang boomers, mga baby boomers. Brain rot sa pagtanda na ng ating mga boomers, dito na nila binuhos ang hinanakit nila sa susunod na generation. The Generation X! Lagi natin naririnig ang okay boomer, millennials, zoomers, Gen Alpha, pero hindi natin masyado naririnig ang ating mga kapatid na Generation X. Ang panahon ng 80s at 90s. Ang henerasyon na unang sinabihan na wala silang mararating sa buhay. Tinaguri ang MTV generation. Dito lang dati na ang TV ay basic topics lang. Nagkakaroon na ng malakas na artistic expressions. Dumating na yung mga banda, yung mga new wave, Michael Jackson, Kiss, Queen, na dahil mas artistic na, dumadami na talaga ang mga rock stars, mga pop stars, unique music videos, and most recently, ang pagsabog ng video games. Pong, mga Pac-Man, Space Invaders, yung mga bytes na yan, multiply na nagkakaroon na ng mas advanced na sprites. Super Mario, ni Mega Man, Final Fantasy, grabe. All hail Japan. Ma'am, gusto ko po maging rockstar paglaki. Gusto ko po maging popstar, maging singer. Isipin mo kung gaano pa kapatay na patay yung mga tao, lalo wala pang internet, wala pang social media noon. Dito rin pumasok ang unang mga computer na sinasabi ng mga magulang noon, kaka-computer mo yan. Natatakot sila para sa MTV generation, sa mga instant gratification, mapopromote ang sedentary lifestyle. Puro ka na Super Mario, puro ka na lang Final Fantasy. Brain rot.
powerhouse to mga ka-brain rot. Pinagsama ko na yung Gen Z at Millennials kasi para silang magkapatid na 1 o 2 taon lang yung agwat. Nagkakaintindihan tayo sa humor. Well, except siguro yung mga older Millennials na parang Gen X na. Pero yung humor talaga ng brain rot, it is innate in our generation. Pare-pareho tayong pinagalitan at pinintas at inasar. Kaya nga sabi natin, di ba, hiwalay dapat ang Facebook ng mga matatanda. Unahin natin si Quiz Millennials. Need I say more? The first global generation, tinatawag na digital pioneers. Dahil nandyan na yung internet, well, it's not the good internet. Pero syempre sa Pilipinas, hindi pa readily available lang ang ganun. As in, grabe nga dati, naiisip ko, kapag 5 Mbps yung internet dati ng isang household, ang yaman na ng tingin ko sa kanila. Napakabilis na growth ng technology. As in, rapid change, constant media availability. Nagsisimula na yung variety content sa television, mga reality TV, mga cartoons, mga anime. At hindi lang yon, meron na ring social media. Grabe ang mangha ko sa Facebook at Friendster dati. Lalo nung idea formation age ko, no, yung gusto ko lagi ng validation. And isa pa na brain rot talaga, ang memes. Memes. I was there, Gandalf. I was there 3,000 years ago. Millennials ang nagsimula ng memes. Kami ang nagsimula ng mga Rage Comics, Bad Luck Brian, yung mga Confused Jackie Chan, yung tawa ni Yao Ming. Tutunog matanda ako. Buksan nga natin yung mga memes ko dati. Grabe. What the? 2013, 2014, these are memes. Sinabi nila na nawawala na daw ang social interactions. Nagkakaroon na ng mga kakaibang mga societal norms, anxiety, nagkakaroon na ng awareness sa mental health. Kaka-computer mo yan, kaka-dota mo yan. Pinilit ko pa dati yung magulang ko na magkaroon ng computer nung high school kasi kailangan na para maka-keep up the generation. At yung sinabi, yung panahon nga namin, wala namang mga computer eh. Ay, brain rot. At kung millennial ang pundasyon, ang engineer, ang Gen Z ang nagpaganda, nag-sprinkle, arkitekto ng kagaguhan at katulong ang millennials. Kung ang millennials ang digital pioneers, Gen Z ang digital natives. Fast-paced life is the life. Ang hirap isipin para sa isang Gen Z noon ang buhay na walang internet. Katulad rin ng mga millennials, minahal ng Gen Z ang iba't ibang klase ng brain rot noon ng SpongeBob, Adventure Time, ang lumang Call of Duty, Press F to pay respects. Dito na nagkakaroon ng mga evolution ng mga existing na sistema, mga existing applications, Vine, Dubsmash na nag-transform, naging TikTok, yung mga memes ng mga millennials dati, may kanya-kanyang template. At ngayon sa Gen Z, memes are not only the templates, yung meme mismo, yung naging situation itself. Every pop culture reference is a meme. Ika nga ni Marshall McLuhan, the medium is the message. Tipong iniiba ng teknolohiya ang ating sistema bilang isang katauhan, bilang isang society. Tignan mo, MLG memes, Dank memes, Hope Core. Nagtulungan ng millennial, ang mga Gen Z, quality brain rot. We are more globalized. We are more connected than ever. We are appreciating society, art, life, experiences in a rapid way. Nagkakaroon na rin ng mga bagong trabaho na hindi inaakala ng mga matatanda dati, no? Content creator, esports player, video game developer, virtual assistant. Gen Z has found a way to capitalize on its strengths. At sinasabi ko to para sa parehong henerasyon, ha? Social media addiction, higher cases of ADHD, video game addiction, pornography addiction. At pag pinasok mo pa yung ganitong mga memes, no, dito sa Pilipinas, na ginagawa daw ng mga memes ay ino-oversimplify o tinitrivialize, ginagawang joke ang mga seryosong topics. Sinabihan kaming Gen Z at millennials na kung ano-ano, apektado ng brain rot. Brain rot. At ito na. Ito na nga ang ating mga bunso. Ohio, skibidi bop bop, bus busin, gat, skirt. The internet is as strong as ever. At hindi lang yon, lumakas na rin ang algorithm, lumakas na rin ang AI sa panahon ngayon. Mas pinupush or mas malakas yung demand ng entertainment, no, kesa education. Kung ganito ang memes ngayon, excited na ako sa memes ng Generation Beta. Galingan nyo.
At sinabi na nga daw, according to some studies, babawasan na daw ang mga social skills ng mga kabataan. The COVID generation, ika nga, grabe no, 2 to 3 years yon of isolation. It's quite alarming. And I'm saying this in a not so matanda way. Puro dikit sa tablet, puro iPad kid, ika nga. Mga excessive screen time, Gen Alpha attention spans. Pero imbis na sisihin ng kabataan, hanap tayo ng solusyon. Intindihin mo, wag kang magkaroon ng memory bias. Kasi ang dali manise, ang dali mag-victim blame. Hindi naman sila yung may kasalanan, sila rin mismo yung biktima rin dito. Yung mga magulang dyan, shout out sa mga magulang na hindi ko naman solely sinisisi sa hirap ng buhay ngayon. Pero grabe magpalaki ng bata. At ang sinasabi ko yan with utmost difficulty na witness ko sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko kung paano talaga mag-alaga ng bata, na kahit ako isang ninong na nag-alaga ng baby, naghugas ng puwet, nagpakain, alam ko rin kung ano yung hirap na yan. It is a loving, unconditional responsibility, no? Unconditional love. And hindi ko rin sinasabing madali, pero tignan mo naman yung ginagawa natin, di ba? Sa mga Generation Alpha. Titignan lang natin yung surface level ng kaguluhan na ito, pero hindi natin nakikita na hindi ba tayo rin yung may kasalanan? Umiiyak yung bata, imbis na kausapin ng maayos, binibigyan ng tablet para tumahimik. Yung epekto kasi has become so apparent that it has to make a change. Ayoko maging hipokrito pero kung magkakaanak ako, gusto ko siya masanay, lalo sa formative years niya, na hindi naman fried yung reward system ng utak niya, na kaya pa rin ng genuine dopamine release. Hindi ako nagsasound ng matanda, pero ganito nga yung rapid growth ng technology. Kailangan natin i-discover, kailangan natin hanapin yung tamang way ng parenting. Kasi pag lumaki yung mga yan, na nagkakaroon ng malalakas na social problems, tayo lahat ay kawawa. Kahit nga mga inaalagaan mo sa mga RPGs, hirap ka na nga sa micromanagement Ganun kahirap magpalaki ng bata. Pero do not blame the next generation. Do not look down on them. We must end the cycle of blaming, of hatred, of projecting your own experiences to the next generation. Tayo yung maglaan ng red carpet para sa kanila sa tamang landas sa buhay. Hindi mo maipigilan yung rise ng technology, pero up to what ends, di ba? Magkakaroon tayo ng checks and balances at regulations na tama. Hindi ba ang goal ng humanity is progress, pero in the right direction? Ika nga ng isa sa mga iconic character sa One Piece na si red-haired Shanks. Does the new age frighten you that much? Hindi porket may pinagdaanan kang hirap is dapat maranasan na ng susunod na henerasyon ang ganong klaseng hindi healthy. Yung tamang reward system, yung tamang grind, para handa sila pag may mga dumating mang problema sa buhay nila. Mali yung sinabi ko nung una na the generation is doomed kasi hindi pa huli ang lahat. Do not blame the generation solely.